Hello mga loves! So, nagbabalik ako sa ating sit-down video. So, yun na nga sa nakwento ko nung previous vlog natin na mahirap yung pagbubuntis ko, or I should say na naging masilan yung pagbubuntis ko, lalo na talaga sa early weeks of my first trimester. So, I think nung pagka-uwi ko talaga galing sa Pilipinas, doon na talaga parang nag-sink in sa akin na hala, buntis pala talaga ako. I don't know kung psychological ba kasi yung hormones ko talaga is like up there. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa ng body ko at that time. Hindi ko maintindihan. So, yung morning sickness ko, hindi lang siya morning mga loves, kundi whole day talaga, and nagsusuka ako sa madaling araw, like between 1, 3 o'clock. Sukang-suka ako, tapos hindi na ako makatulog. At isipin niyo, kung mayroon akong trabaho, ay nako mga palangga, puyat sa trabaho, walang energy. Yung papasok ako na sobrang effort kong pumasok sa trabaho talaga. And ako talaga before sa aking pregnancy, sobrang hilig kong uminom ng hot water. Pero nung early weeks of pregnancy ko mga palangga, ay nako, nasusuka ako pag umiinom ako ng yung tubig na mainit. Sabi ko, hala, this is not me. So, kahit na uminom ako ng normal na tubig, malamig or mainit na tubig, juice, or kahit ano pa naman yan, sinusuka ko talaga yung pagkain ko, sinusuka ko talaga, like, kain or inom, sinusuka ko talaga at that time. Pero kahit nag-i-struggle ako that time, iniisip ko talaga na kailangan kong kumain, kailangan ko uminom kasi ayaw ko ma-dehydrate, ayaw ko mag-lose weight, ayaw ko ma-admit sa hospital kasi kawawa din yung bata. So, kahit na sinusuka ko yung mga kinakain ko or umiinom ako, pinipilit ko pa din kumain. Kasi yung gutom ko kasi at that time din mga palangga is sobrang kakaiba. Like, hindi ko maintindihan. Kung hindi ako kain, masusuka ako. Kung kakain naman ako, sinusuka ko. So, ang ano sa akin at that time, ang nagwo-work sa akin is eating little bits as often. So, kumakain ako ng kaunti, tapos, maraming pieces ba? Walang set na, walang set na oras. Kung gutom ako dyan, that time, kakain ako. So, yun yung nangyari sa akin at that time. And, mas lalo talaga akong natakot kasi, of course, hindi ko nakikip yung fluid or yung food sa katawan ko para ma-absorb yung yung nutrients, yung energy. So, talaga, like, takot ako na magka-UTI or yun na, ma-admit sa hospital. So, yun na nga yung kinakatakutan ko. Yes, nagka-UTI ako. Pero that time, I was leaning more on thrush talaga kasi for starter, sobrang baka sabihin nyo na too much information to, pero ang symptoms ko at that time, that's why na sinabi ko na parang thrush kasi Makati lang yung akin. So Makati, tapos may discharge ako. Yung discharge ko is yung white creamy siya, pero hindi yung parang cottage cheese like na discharge. So I had a vaginal thrush before, way back before. So alam ko kung ano yung i-expect ko. At that time talaga, iba I would say. Pero yun yung symptoms ko lang. And kung UTI naman kasi hindi masakit umihi or it doesn't feels like I'm burning when I am going to the toilet, and hindi naman ako pumupunta sa toilet para umuhi palagi. So wala, yung symptoms ko talaga is yung pangangati lang talaga sa kifi ko that time and vaginal discharge. And during this time pala, yung mga nararamdaman kong symptoms, yung matinding pagsusuka ko, yung pangangati ko, hinihintay ko pa na kitain ako ng midwife. So, wala pang midwife na kumita sa akin at that time. At tuloy-tuloy yung trabaho ko that time. And sobrang struggle talaga. Kung sabihin niyo naman sa akin na why not mag-absent ka that time,
Ako kasi mga palangga, pag nandito lang ako sa bahay, mas lalo akong parang hindi gagaling. Whereas pag nasa trabaho ako, madidistract ako and I feel a lot better. If you know what I mean, I don't know, iba-iba tayo ng coping mechanism. So I would rather go to work that time. So nung nagka-day off ako, unfortunately, yung day off ko, weekend yun. So pumunta ako talaga sa pharmacy para at least magtanong or pwede ba silang magbigay sa akin ng cream. So unfortunately, hindi sila nagbigay ng cream because of how far along I am. So ang kwenta ko that time is mga nasa 10 weeks and 4 days na ako that time. So ang in-advise lang sa akin, of course, uminom ng tubig, maraming tubig, at tumawag sa 111. So, yun yung ginawa ko. Tumawag ako sa 111 kasi yun na nga yung GP ko close that time. And madali lang naman silang magresponde. Nagtanong sila ng maraming questions mga palangga. And in the end, wala naman silang binigay. Sinabi lang sa akin na, okay, I will put the notes sa GP mo na tawagan ka ngayong Monday, blah blah blah, blah blah blah, all this. And para mabigyan ka ng prescription. Kasi yun na nga, hindi nila, hindi sila nagbibigay ng medication sa pharmacy without the GP's prescription dahil yun na nga, buntis ako and how far along I am. So, ayun, no choice kundi maghintay ng ilang days ulit. And to make the story short, tumawag yung GP ko. In the morning, Monday morning, nasa trabaho ako that time, and naman, yung mga katrabaho ko, they always like look out for you, like kung sasabihin mo sa kanila na meron akong hinihintay na tawag sa doktor, blah blah blah, binibigyan ka naman nila ng time, or like they try to help you para yung appointment na yun. So yung GP ko, binigyan ako ng cream, yung Pessary, so na-safe para sa pregnancy. Isang Pessary lang, tapos meron akong cream din for external cream. Kasi at that time talaga, nung paghihintay ko, Makati talaga siya. At minsan hindi ko napipigilan mga loves. And as much as pinipigilan ko, yung parts ko is parang naging tender na siya kasi sobrang Makati nga. I'm so sorry for this information, but yeah, it was very hard for me at that time na, to have these symptoms, yung mga nararamdaman ko na pagsusuka at yung pangangati. Oh my goodness. But I know it will be worth it. So, ayun. Feeling ko naman nakatulong yung Pessary na binigay sa akin at lalo na talaga yung external cream na binigay sa akin. Although, I would say, feeling ko talaga yung infection ko that time hindi nag-clear. Kasi humupa yung pangangati, pero yung discharge ko nandoon pa din at it is more than usual. So parang sabi ko sa sarili ko, parang hindi to normal. At I think mahigit 1 linggo din yung hinintay ko. Then nagka-appointment ako sa aking midwife. So my first initial midwife's appointment is the 4th of August. Ang daming questions mga loves na tinanong nila. Mga 2 hours siguro ako that time. Kinuhanan ako ng ihi, ng dugo. Tapos sinabi ko talaga sa midwife ko na yun na nga, binigyan nila ako ng Pessary kasi nagka-charge ako. So I would think na yung urine sample na i-send ko, magsushow pa din yan ng infection. So sabi niya, okay, that's fine as long as we know. So yun na nga, as expected, nag-show ng infection yung urine ko, which is hindi siya fresh. Ikulay pala. So, yun. Sabi ko, UTI. So, sabi ko, okay, wala akong magagawa kung yun yung sinabi sa, sa lab na UTI pala, hindi thrush. Binigyan nila ako ng oral antibiotics that time for 10 days.
morning and night ko siyang ititake. And yung lasa ng antibiotics, mga loves, nasusuka talaga ako. Ang ginagawa ko siya, pag tinitake ko siya in the morning, like gumigising ako talaga. Kung meron akong trabaho nagsiset ako ng alarm ng 6 o'clock in the morning. Ang ginagawa ko, gumigising ako ng 5:30 at that time para kumain, tapos mag-lie down para lang mag-settle yung yung parang kinain ko at hindi ako masuka. So, and then yung parang nagbe-burp ka, parang nalalasahan mo talaga yung antibiotic, at there are times talaga na sumusuka ko. I'm not sure kung sinuka ko ba yung antibiotics na iyon. Sinabi ko sa midwife, pero I managed to complete the antibiotics course, pero that was a struggle talaga. And then after 2 weeks, after sa pagkatapos ng aking oral antibiotics, feeling ko talaga nandoon pa din talaga kung ano man yung dinidealt ko at that time. So tumawag ulit ako sa aking midwife, kasi at this time meron na akong personal contact sa aking midwife, and sinabi ko, look, feeling ko talaga hindi ko pa clear yung kung ano mang infection na nandito sa down below. So sabi niya, what do you mean? So ayun na, in-explain ko ulit, ganito, ganyan. So sabi niya, kasi below 16 weeks pa kasi ako that time, so hindi ako matriage, kasi pag up to 16 weeks kasi matitriage ka agad, parang emergency ba, parang madalian na kikitain ka ng mga doktor. So sabi niya, kumunta ka sa GP mo, ka ng urine sample, tapos magpa-vaginal swab ka. So yun yung ginawa ko, and to make the story short, mga loves, yung ihi ko, sinend sa lab, negative, walang infection na nakita, pero yung yung vaginal swab na kinuha sa akin is positive siya sa Candida this time. Nung nalaman ko na infection, sabi ko, ay naku Lord, ano ba yung nangyayari sa akin? Kasi talaga, like sobrang resistant ng bacteria, kung anumang bacteria na nasa ko that time. So ayun, binigyan nila ako ng 7 days na pessary, and next week magsisend ako ng na naman, urine sample, to see if nag-clear na ba talaga yung infection. Kasi kung meron pang infection, ay naku, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko, mga loves. Pero making this video right now, obviously I am on my 2nd trimester, and yung mga pagsusuka ko, yung matinding morning sickness ko, hindi na ako masyadong nagsusuka, pero nag-headache talaga ako. Meron akong lingering headache. Yung BP ko naman okay, pero noong teenager pa lang kasi ako, meron akong migraine. Nagsasuffer na talaga ako ng migraine. Sinasabi ko to sa inyo. Pero as I grow older, parang nag-grow out ako that time back. So sabi ng doktor ko that time, parang hormonal migraines lang daw. So, nung sinabi ko sa midwife ko na ito na nga, meron akong headache, parang lingering talaga, umiinom ako ng paracetamol. As much as possible, mga palangga, ayaw kong uminom ng paracetamol, kasi yun na nga, ayaw ko lang, lalo na pagbuntis, alam mo yun. Pero safe naman na uminom ng paracetamol. So, pag minsan na feeling ko na sobrang sakit, umiinom ako every now and then. So, sabi ng midwife ko, baka it's all to do with hormones, which I think it is, kasi yung mga pangangati ko down there, hormonal din yun. Of course, one of the factor is hormones, yung yung nagpa-fluctuating yung hormones mo while you are pregnant. So, yung headache ko, hormonal din, kasi bumalik siya. Kaya sabi ko sa sarili ko, titiisin ko to para sa bata. Kaya mga palangga, kaya sinabi ko na hindi masyadong... You want these? Where are you putting that? I'll put mine in the loft. Put it in the loft then.
Kaya nga sinabi ko sa inyo na oh, honey! Wait! Sorry, na-distract tayo kay Jan. So, kaya nga sabi ko sa inyo na hindi naging madali kasi hindi naging madali mga loves. Akala ko talaga sa first trimester ko ma-admit ako dahil sa mga nararamdaman ko kasi alam mo yung what do you call that ano yung diagnosis na yon, ilalagay ko yan dito, yung matinding pagsusuka ba na to the point parang nagko-collapse ka na kasi wala nang matira sa katawan mo. Hindi ko malala, hyperemesis gravis something, tama ba yun? But something, so akala ko nga meron akong ganyan sa early weeks ng first trimester ko kasi as in it was not a joke talaga na magsuka tapos magkaroon pa ng infection, UTI and yung mga minention ko kanina. But I know it will be worth it. Tiis-tiis lang tayo. And right now I'm just clearing this back bedroom kung nasaan yung computer ko kasi yeah, I need more space. I need more space. And yun lang mga love. So, maraming salamat sa panonood and I'll see you again. Bye!